Hi everybody, this is Karen Abelia and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video ay medyo mahaba itong aking video na to kasi this video is consist of 3 months of short videos ko na i-compile ko and malalaman nyo din dito kung bakit and ano yung mga rason kung bakit hindi ako nakapag-edit ng mga videos and yung mga nangyari-yari na hindi dapat nangyayari. So, first of all, yung 3 months na to ay grabe yung bigat, sakit, yung bigate, lahat ng yung masasakit na mararamdaman mo is nandito. Last March is our finals and also enrollment for second semester for the third year this year. So, nung second semester na namin is nag-implement yung school namin na mag-fall face-to-face na yung third year college. So, ibig sabihin na yung klase mo is Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Thursday, Friday, and Saturday is full face-to-face. Ibig sabihin sa whole month ng day na yun is nandun kayo sa paaralan. Tapos, pag night ka naman, nandun ka sa school lang every day. Tapos, ganito kasi yung setup. Last year is nag-stop na ako nag-work. Hindi na ako absent 6 days na, tapos yung earnings nun is 9 days na lang. Tapos, nahihirapan ako sa mga dapat mangyari, mga hindi inasahan. Although, in-expect naman talaga namin na mangyayari yon kasi pinag-uusapan naman talaga namin yon noon pa, pero hindi ko lang in-expect na talagang mangyayari talaga siya. Di ba ang gulo? So, ayun yun. Tapos, so, yun na nga, he decided not to enroll in second semester sa college and ang ikinasama pa ng loob ko noon is gusto ko kasi sana na magtapos kami ng college sabay kasi 'di ba alam niyo yun, ang saya na sa feeling, fulfilling na nun sa feeling na magkasabay kayong matapos ng college. So, ayun na nga, nag-stop siya nung March. Ako na lang yung nagpatuloy. Tapos nagigilty ako sa sarili ko kasi parang sinasacrifice niya yung kaniyang dream para sa akin. Sa isa po, sinabi pa niya dun sa hindi na ako nga ay yung papatapusin muna ng mag-aral. Alam niyo ba yun? Ang bigat. Umiyak ako ng time na yun, pero tinatawanan lang niya ako. Pero hindi na ako nakapag-video ng mga ganun kasi ayaw kong hinulap ako sa part na talagang magbibideo ako sa mga nangyayari. So, ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga nangyayari. Kasi hindi ko kayang mag-edit ng mga ganon na nakikita ko yung sufferings. Ganun. So, ayun na nga. And then, nung April, ang start ng April namin, super nice hanggang mag-end ang April. So, grabe yung start ng April namin na yun. Nice. Nakapag-outing pa kami noon. Nakapag-camping pa kami. Tapos, nakapag-banding pa kami ng father ng family niya, yung father ni James.
yung family niya. Tapos nakauwi din ako sa amin, nakapag-bonding kami ni mama, ni Gab-Gab. And my birthday celebration ng papa niya at saka ako is sinabay na. Yun, ang daming masasayang nangyari after nung March. Para siyang there is always a rainbow after the rain. Parang ganon. So, yan. Ang saya ng aming April. Grabe yung saya and grabe yung alam nyo yung na-excite ka na, motivate ka na i-pursue mo yung mga dreams mo, yung mga ganon na bagay. May nagiging productive ka in a day. Tapos, pagkatapos nung April, nung mag-start yung May, parang nafe-feel ko na ang bigat ng pakiramdam kahit na wala namang nangyayari. Although, nangyari na yung nangyari nung March, pero parang there's something wrong. Tapos yung itong story na to is ito yung time na yung father ni James is nagkasakit. So, nung May 11 is naging na unconscious yung papa niya. So, bali, parang unconscious na siya. Aneurysm. Pumutok yung ugat niya sa ulo nung May 11. Tapos yung kinonfine siya dun sa hospital. Tapos the second day is inoperahan siya sa utak. Kina yung kanyang skull. Tapos ilagay siya sa tiyan niya. Basta ang dami talaga. Ang sad lang. Tapos nung time na yon, before nangyari yung time na yon, is nagkita pa kami nung Friday. Sabi pa niya sa amin na, "Oy boy, oy day, simba tayo ngayong linggo ha. Gising ako ng maga tapos kukunin ko kayo dito. Maligo kayo ng maga, ganun. Alam niyo yung excitement nandoon. Tapos ko, sige po, sige. Ito, yun. Magsimba na sana kami nung linggo na yun. Nagising yung boyfriend ko ng maaga. Tapos, yung ano bang ibig sabihin doon? Tapos nung I think it's 6 o'clock na ginising ako ng boyfriend ko, sabi niya, "Uy, si Papa may inatake." So, ayun ko siya. Alam niyo ba yung pakiramdam na hindi mo maintindihan kung ano yung dapat maramdaman? Recovery niya. So, expectation ng doctor is 3 days pa siya magigising. Pero in the second day, is nagising na siya. So, grabe yung recovery niya and I am so happy for that. And then, time passed by. Mga 1 week siya doon. Talagang 1 week siya doon sa hospital. Noong May 22 na, yun na yung ang pinaka mabigat na nangyari sa buhay namin. Alam mo ba yun na ang napakasaya ko na nandoon yung nakilala ko yung papa niya, nakilala ko yung family niya na kasi lumalaki talaga ako kasing walang father figure. So, walang nag-guide sa amin na papa. Kasi yung tumatay yung papa namin is yung mama ko, yung lola ko. Tapos yung yahin ko, ganun. Tapos, nung nakilala ko ni James sa kaniyang papa,
pinsan ko na babae, tapos yung dalawa kong kapatid na lalaki at babae. So, bali apat lang talaga kami. Tapos nakatira pa kami doon sa aming mga tiyahin. So, yun, wala talagang tumatay yung magulang sa amin simula nung namatay yung lola at lolo namin. So, kami-kami lang talaga. So, sa yun lang, ang saya lang sa feeling nung time na first time kami na magkasama. Pero wala yung mama ni James nung time na yun kasi merong ginagawa sa, I think nagtatrabaho din siya nung time na yun, pero kami lang nandun, yung papa niya at ate niya, mga siblings ni James yun. As a family, nandun kami. First dinner namin yun na magkasama kami at binibiro pa nga nila ako na ako yung mag-pray, pero nahiya ako. Diba? First time yung magkita, kasi ikaw yung mag-pray. So, ayun. Ang happy namin na, madami din kaming mga bandings naman. Yung fiesta dito sa Talisay, magkasama karamdaman na na ganun, pero hindi kasi siya hindi mo kasi mahalata sa kanya na meron siyang dinadamdam kasi masayahan kasi siyang tao. Tapos aside from that, napakabait niyang tao, grabe ang napakabait niyang tao. Ah, nung last December pumunta pa nga kami sa kanila, doon kami natulog with Gab Gab, and natutuwa lang ako kasi so talagang ginigreet niya kami. Tapos alam niyo lang, very short period of time lang kaming nakapag-banding. Although marami kaming na-banding, pero grabe ang liit. Ang parang wala pang 1 year kaming nagbabanding. Although 1 year na kami ng boyfriend ko, pero basta hindi mo talaga mawari kapatid niya na babae. Super papa's girl nila. And I hope na mag-heal kami ng masaya. Yung hindi namin iisipin na, uy, bakit pa siya nawala? Oo, iisipin namin yun. Pero yung ibig ko sabihin na gusto namin sumunod sa kanya, yung mga ganun-ganun. Hindi. Yung lang, kung gaano ka bait, kung gaano ka masaya yung papa niya, yun yung dapat namin i-celebrate. Yun dapat namin sa aming utak na life is too short, kaya dapat maging masaya ka, dapat magiging kind ka sa ibang tao kasi hindi mo alam ang buhay talaga. So sa mga tao, sa mga viewers, sa mga followers or sa mga subscriber ko dyan is, kung meron man nandyan pa yung lola at lolo nyo, mama at papa nyo, please show them your love. Kahit hindi ka
perceive na pagkatao, at least man lang respetuhin mo sila. Huwag nyo silang alam nyo yung pagtataasan ng boses, intindihin nyo po sila. Kasi hindi nyo po alam kung ano yung nararamdaman nila, kasi hindi naman talaga sila nagsasabi kung ano yung nararamdaman nila para hindi din kayo mag-overthink. Parang sa nakikita ko yung mga mama, yung mga magulang, mostly hindi sila nagsasabi para hindi na mag-worry yung mga anak nila na baka na pabigat lang sila, yung mga ganun. So please guys, if yung mga mama, yung mga grandparents nyo, mga parents nyo sandyan pa, bigyan nyo silang halaga, respetuhin nyo sila, show your loves. Kahit yung mga kapatid nyo, dapat, although may mga hindi kayo pagkaiintindihan, pero try nyong mag-usap para magkasundo kayo, para naman magiging masaya yung mama at papa nyo, diba? And then kamustahin nyo din yung mga grandparents and parents nyo, kung okay lang ba sila, kung ano yung mga nararamdaman nila, kasi baka meron na silang mga nararamdaman na mabibigat, pero hindi lang talaga nila sinasabi sa atin para hindi tayo mag-worry. And try to observe them naman, try to research kung ano yung mga makikita yung mga symptoms na mga ganun, kasi and I think that's all yung mga nangyayari. Hindi ko talaga alam, ang bilis talaga ng buhay, ang bilis ng mga pangyayari, ang bilis ng mga desisyon ng mga tao. Kahit anong iyak mo, talagang hindi na mawawala, talagang hindi na mababalik yung mga desisyon, yung mga nangyari na yung mga so kailangan na nating mag-step forward para sa ating sarili. So yun lang, and spread love guys, and love your parents. Kahit ngayon lang, i-hug nyo sila and respect them. Kasi ayaw din naman yung mga taong nawawala, is ayaw din nilang ayaw din nilang mag-worry tayo, diba? So yeah, that would be all. Thank you for watching guys, see you on my next video. Yun lang yun. Ang sad ng buhay. Dapat naog sila. Naog ka. Di ko dito eh.
Dire lang ko babaw eh. Thank you. Creepy ba ni mo? Bye. Sunod sa dyan natin na siya. Magahin na kayo naglabot. Naman si Karen ko. Hi, Karen! Naiswag mo. Uy, hi! Kumusta vlog ni Karen?